Hello Pisces! So ito ang iyong astrological reading for the month of July 2024. Okay, by the way, check mo yung iyong rising sign dahil doon ako nagbe-base, no, nagbabase, no. And by the way, bago ako magsimula din, if you want to book an astrological reading, palm reading, tarot reading, punta ka na lang sa TikTok, check mo si Unipri, ayan yung aking TikTok shop. So, let's start your reading, Pisces. So, for the month of July, magsimula muna tayo sa June 29. Ayan. Kasi, ang event ng June 29 hanggang November 15, ang itatagal nito. Yung Saturn, okay, is nasa Pisces siya. No? And that is your sign. No? That is your rising sign. Ngayon, kasabay pa niyan ay sa July 2 ay nandyan din ang Neptune at magkakaroon sila ng retrograde na tinatawag natin. So ano ba yung retrograde? Yung retrograde kasi sa Saturn, ito ay opportunity, no? Para maging totoo ka sa iyong sarili. Okay, gusto niyang maging totoo ka sa sarili mo, sa mga relationship mo, sa mga tao sa paligid mo. And ito yung tutulungan ka niya na makuha mo or mapick mo yung tamang mga tao sa buhay mo na mag-a-align sa iyong values or yung mga long-term goals mo. Okay? Ito yung time ng learning and marami kang malalaman and dahil ito ay nasa iyong first house, marami kang malalaman, matututunan sa sarili mo and kasama nitong si Neptune na nasa iyong first house, pwedeng may kinalaman sa usaping spiritual. Ayan. Some of you, pwedeng na-open ang iyong kaalaman with regard sa spiritual, yung iba pwedeng possibility pa nga na ma-open yung mga hidden talents, yung third eye. Ayan, maybe ito yung matagal na natulog, pwedeng mabuksan yan. And also with the use of this tarot readings, astrological reading, pwedeng maging malaki ang maging epekto sa'yo nitong mga retrograde na to para mas malaman mo kung ano yung gagawin mo sa buhay mo and pwedeng malaman mo, oy, interesado ko dito, parang gusto ko tong matutunan, parang gusto kong malaman, ganyan. Pwedeng may kinalaman din sa mga mystical stuff for some of you, no? Ngayon, yung Saturn retrograde, dahil more on internal or sa saloobin mo yung wino-workout niya, pwedeng may mga slow down na mangyayari dyan. Okay? And by the way, June 29 hanggang November 15. So, andyan yung parang slow mo pagdating yan sa iyong sarili. No? Pwedeng kasi may mga significant changes, no? Pagdating sa iyong view, sa iyong paniniwala, pagdating sa iyong connection sa mga kaibigan, etc. Yan, pwede rin sa katrabaho na magiging dahilan para, teka lang, parang gusto ko mag-focus sa talagang gusto ko talaga, sa hobby ko talaga, parang ganon. And moving on, punta tayo sa July 5, 2024, which is new moon yun. Okay? New moon, and ito ay nangyayari sa iyong 5th house. So, ang new moon sa iyong 5th house, it's talking about romance, love, love affair, children, yun yung house na nagpapakita ng expression mo dito sa mga
lugar na ito or sa mga taong ito. No, children, mga anak, or dito ipinapakita rin yung iyong hobby or maybe fun time or activities with your children, or pwedeng maipakita may mga bagong activities na maipakita ka sa kanila, or bagong hobby na ma-discover. Yan, especially new moon, that is a new beginning for you, no? And pwedeng may kinalaman ngayon sa sarili mo kasi pwedeng ma-realize mo, parang gusto ko tong bagay na to, parang gusto ko tong aralin, parang gusto ko tong malaman kung ano ito. Ayan. And also, this is the house for your romance and love affair. So, some of you pagdating sa bed, sa kama, pwedeng may mga bagong gagawain or activities with regards to your partner. Ayan. And magiging mas playful and fun ang pagsasama ninyo, no? And also, sumunod na ating pag-usapan ay ang event ng July 6, 2024. Okay, July 6, 2024, meron tayo ditong Venus na nag-square sa Chiron. And ito ay nangyayari sa iyong 5th house then. 5th house, and yung iyong Chiron ay nasa 2nd house. So, on July 6, maaaring kasi 'di ba July 5, mailalabas mo yung mga parang masisimulan mo yung mga bagay na gusto mong aralin, hobbies, etc. Kaya lang on July 6 pwedeng magkaroon ng problem with regards sa kung paano mo gagawain ito. Dahil pwedeng although you really do like na mailabas ito, matutunan ito, pwedeng may problem with regards sa iyong career, no? Or doon sa iyong pinagkakakitaan, business, career, pwedeng hindi masyadong tangkilikin kung i-open mo ito sa iba, no? Maybe sa iyong partner or sa connection mo with other people, pwedeng i-open mo yung regarding dito sa discoveries or mga gusto mong ito. Pero pwedeng hindi nila ito masyadong paniwalaan or hindi nila, may conflict. And also, pagdating sa career, pwedeng magkaroon ng tension at saka pressure na gawain yung isang bagay na nagbibigay ito ng stress sa'yo. Kaya pwedeng hindi mo magawa ng maayos or maisakatuparan itong mga playful activities na ito or hobby na ito. And maybe with regards to your children, ayan, high chance din na hindi mo maibigay yung bagay na pangangailangan nila, or pwedeng or even the time na kailangan nila dahil may mga problem, okay, or challenges para sa'yo, okay? And punta tayo sa sumunod na event para sa'yo, which is July, wait lang. Binabasa ko yung aking lista. Okay. July 15. Ayan, punta tayo sa July 15. July 15, 2024, may event dyan which is hindi lang ikaw ang maaapektuhan, pati buong mundo. No? And meron din yung effect individually sa atin. And yun ay ang pagkakonjunct or pagsasama
ng dalawang planeta, which is ang Uranus at Mars, which is nandito siya sa sign ng Taurus, which is alam mo naman yung Taurus, kung hindi mo alam, ito yung itsura ng bull, no? And pag nag-conjunct itong Uranus at Mars, diyan ay may parang, alam mo yung parang nakakita ng kulay pula yung bull na yon. Gustong sumugod, the Mars is a very aggressive planet. Ngayon, during 1941, isa sa event na nangyari, nung nangyari itong placement ng planeta na ito, medyo hindi naging maganda ang impact sa mundo dahil iyan po yung panahon ng World War II, no? Ang exact time na nangyari yung conjunction or pagsasama nitong dalawang planeta na ito ay noong May 9, 1941. Okay? Pero hindi man siya May 9 nagsimula yung pinaka gera, pero nung mga sumunod na araw, dito na nagkaroon ng problem, no? Isa pang event nung May 7, before and after kasi ang effect nito actually, before and after. And yung effect niya syempre pwedeng maging matagal. So May 7 nagkaroon naman ng pagpaprotesta mula sa yung company ng Walt Disney. Ayan, kilalang company yon na gumagawa ng mga cartoons, yan, mga Snow White, yan, Disney Animation. Yung mga employees nila nagkaroon ng pagpoprotesta. So ganun kalala ang effect nito pag pinagsama-sama mo itong tatlong ito, Taurus, Uranus, and Mars. Ngayon, ang effect naman nito individually sa atin, dahil ikaw ay Pisces, ito ay nasa iyong 3rd house. So this is may kinalaman sa yun nga, yung learnings mo, pwedeng magkaroon ng problema dyan. Kapatid, no? Iwas-iwas muna sa pakikipag-usap as much as possible dahil pwedeng magkaroon ng problema, pag-aaway, malaking pasabog pag-aaway yan sa inyo ng mga kapatid mo or best friends or mga taong hindi mo na itinuring na iba. Pwedeng kapatid tapos or kaibigan na parang tinuring mo na rin kapatid, ganun. And also, ito ay nagkakaroon ng problem with regards sa communication dahil pwedeng hindi mo nga ma-deliver ng maayos yung mga gusto mong sabihin sa kanila or pwedeng ma-misinterpret, magkaroon ng problema doon, ano? Or yung isa sa inyo ng kapatid mo pwedeng magkaroon ng pagiging dominante na pwedeng masamain nung isa. So technically problema. Yan, also kasama din pala dito ang mga kapitbahay. So high chance ang pag-aaway ng mga kapitbahay. And maybe with the people din na kasama mo or kausap mo or kasama mo, katulong mo pagdating sa mga bagay na interest mo, no? Or nagbibigay ng interest sa inyo. So maybe pareho kayong naglalaro ng computer games kasi interesado kayo dun sa bagay na yun. So pwede magkaroon ng pag-aaway sa'yo at dun sa kalaro mo. So, ayan. And also, at the same time, ito ay nagbibigay din ng problem with regards sa yung communication sa online. So, high chance din yan. Magkaroon ng problem. Double check mong mabuti kung ano yung mga itatype mo
basahin mo maigi kung ito ba'y baka ma-misinterpret nitong taong ito, etc. And if this is very important like email or what, mas maganda medyo i-delay mo na lang ng konti or i-advance mo na lang, mas maganda kaysa itataon mo siya doon sa time na yon, dahil pwedeng magkaroon ng malaking hindi inaasahan na problem pagdating din sa bagay na yan. Now, punta tayo, kasabay pa noon kasi ay ang July 15, yung bukod sa Mars na magko-conjunct or magkakaroon ng pagsasama sa Uranus, meron din na yung Sun na mag-i-square sa iyong Chiron. So, yung Sun is happening on your 5th house. So, I feel like na ano ko na ito, na discuss ko na ito sa'yo. Mas nauna, So, ayun nga, because kasabayan niya yon, the Sun is talking about your identity, yung ego mo, yung self-expression mo. And, pwedeng, could be at work din. Pwedeng halimbawa, magbiro ka ng something sa trabaho, masamain ng katrabaho mo, ganyan. Or, parang yung pagiging, yung pagpapakita mo ng fun, or pagiging childlike spirit, masamain ng iba during this time, especially sa iyong career. Next naman ay ang sumunod na event, July 20, which is si Mars, nagkakaroon siya ng sextile kay Neptune. And si Mars ay nandito sa Taurus, 3rd house, and si Neptune ay nasa 1st house. So, yung pagkakaroon nila ng aspect ng tinatawag nating sextile, nagbibigay ito ng opportunity para isakatuparan mo na talaga kung ano yung mga bagay na talagang gusto mo, yung sa sarili mo. Kasi ito ay pwedeng may kinalaman sa usaping spiritual na nabanggit ko kanina. Ayan, high chance na magkaroon ka ng bagong approach sa buhay wherein ina-apply mo na itong mga natutunan mo or nalaman mo or itong regarding sa tarot or astrology, or if ikaw ay yung iba sa inyo kasi, pwedeng this July or nitong nakaraang buwan, pwedeng magpa-book or magpa-reading sa mga astrologer or sa palm reader, tarot reader. So, nakikita natin na pwedeng maging support ito sa'yo para malaman mo kung ano yung opportunity at makatulong sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat mong tanggalin or dapat mong i-pursue sa buhay mo. And ayun na, pwedeng ina-apply mo na yung mga learnings na yan. Ngayon, sumunod ay ang July 21, 2024, which is full moon, at yun ay mangyayari sa sign ng Capricorn. And yung Capricorn ay nasa iyong 11th house. So, yung full moon is actually napakaganda nito dahil ito ay may kinalaman sa iyong friends, sa iyong groups or mga taong pwedeng pareho kayo ng mga pinahahalagan or gusto or mga goals or pati mga wishes and hopes for the future. Maaring makasalamuha mo itong mga taong ito na pwedeng makatulong lalo sa'yo para ma-pursue mo yung iyong pangarap, or maaring may mga tao kang makasalamuha na pwedeng
Hindi naman siya necessarily sa personal. Pwedeng through online. Ayan. Katulad nga ito, ayan, nagkakaroon ka ng panonood ng mga ganito. Pwedeng ito, as simple as nakikipag-comment ka sa mga taong may kapareho mo ng interest. Ayan. Maaaring may mga makilala kang tao dyan, and nandun yung mas mai-enhance or mas magkakaroon ka ng opportunity na mag-grow lalo dyan sa usaping spiritual, no? And also, maganda rin si full moon pagdating sa iyong mga bagay na minamanifest or minanifest nitong new moon. Okay, nung July 5. So, kung ano man yung mga minanifest mo noon time na yon, ayan, pwedeng maisakatuparan siya during the full moon. Okay? Kung hindi man ikaw mismo, pwedeng ang magbibigay sa'yo or ang makakatulong na maisakatuparan mo yon is yung mga friends mo. Okay? Or yung groups nga na nabanggit ko kanina. And also maybe may kinalaman din sa mga kausap mo sa iyong social media or sa online. Okay? And also this is talking about people na pwedeng malayo sa'yo. So, pwedeng mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. And anyway, napakaganda nung placement ng planet mo pagdating sa usaping spirituality, no? Dahil maaaring nakakatakot actually. Nakakatakot kasi nga pwedeng ang maging kalaban mo is yung mga tao sa paligid mo na hindi open regarding dito sa bagay na ito, but nakikita naman natin kung paano mo matutulungan ang sarili mo na mabalanse, no? Ang iyong sarili sa usaping spiritual at usaping yung sa usaping 3D or sa usaping buhay. Okay? Also, with the Saturn and Neptune, Saturn and Neptune, pwedeng may mga dating talento ka na mailabas ngayon, ha? Kasi Neptune is also talking about the past. So, pwedeng may, kahit walang kinalaman sa spiritual, maybe talents mo, pagkanta, talents mo regarding pagsusulat, or any kind of talent, pwedeng mailabas mo rin siya because of this retrograde na yung simula ng Saturn June 29 hanggang November 15, ang Neptune naman July 2 hanggang December 7, and maganda na nailalabas mo siya. Okay? So, may nakaligtaan pa ba ako? So, ayun nga, babanggitin ko na lang sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Actually, ang dapat mo talagang gawin is ilabas mo lang yung passion mo na pwedeng makatulong din naman sa long-term goals mo. And yung assignment mo actually is maging totoo ka sa sarili mo kung ano ka talaga and kung ano talaga yung pangarap mo, yung dreams mo, paano mo ilalagay yan sa reality, sa realidad. Okay? Medyo nakakatakot nga lang doon sa mga tao na sabi ko nga nakapaligid sa'yo na hindi against or nagiging problem kung bakit hindi mo may sakatuparan nito. Pero ito yung time na
gawin mo lang. Wala kang dapat. Wag ka munang, oo, sige, magkakos iyon ng changes and chaos para sa'yo. Kasi actually si Saturn minsan nagbibigay ng karma in a way na pwedeng may mga bagay siyang or sa mga realizations na ipapakita sa'yo para alam mo yung mga dapat mong iresolba or gawain sa buhay mo. Okay? And kung ano pa yung mga bagay na dapat mo ilabas dahil ito ay nakatago sa sarili mo, nasa internal, and also internal work. Yan, work sa pag-work mo sa iyong sarili sa talagang bagay na gusto mo. Okay? Kasi might be in the future, may maging blessings naman itong hatid nito. Thank you for watching. Hopefully nakakuha ka ng messages doon. And please do comment down below. Masaya akong magbasa ng mga comments na natutuwa ako at saka nakikita ko yung support ninyo. Especially kakabago ko palang mag-reading halos nitong astrology dito sa channel na ito. And kung makikita ko na marami magko-comment, marami ang susuporta, edi medyo dadalas-dalasan ko yung pagbibigay ng astrological reading, no? Ang madalas ko nang ginagawa ay ang tarot reading. So, kung magko-comment ka sa baba, magla-like ka, nakikita ko yung suporta mo. Ayan lang, maraming salamat ulit and bye-bye.